Maging maalam para wag mabudol. Gaya na lang nitong online scam ng isang Cameroonian na kaya raw gawing totoo ang mga peking dolyar gamit lang ang ilang kemikal. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. What room are you in? I'm not there. What? I'm not in the room. Yeah, you are. How come you're upstairs? Hindi na nakapalag ang lalaking Cameroonian ng palibutan ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division sa isang hotel sa Makati. Siya ang target ng entrapment operation na nasa likod umano ng black dollar scam. Sunod na inakyat ng mga operatiba ang kwarto ng sospek na si Canfon Cam. Dito tumambad ang bloke-bloke ng peking dolyar. Yan daw ang ginagamit ng sospek na pambudol sa mga malulokong investor online. Ang siste, magpapakita ang sospek ng dolyar sa biktima, sabay paliwanag na di magamit ang pera dahil markado ang dollar bills. Itong mga dollars na ito, hindi pwedeng papalitan dahil meron siyang inscription o yung tinatawag na code. Ang kinakailangan, matanggal yung mga code. After nun, pwede na lang papalitan yung mga dollars na laman ng maleta. Para tuluyang magamit ang pera, kailangan daw bumili ng investor ng kemikal na gagamitin para mabura ang sinasabing code. Ang buong proseso, aabot daw sa 4 million pesos na kailangang saluhin ng investor. At dahil $2.5 million o higit 146 million pesos ang inaasahang return of investment kapag natanggal ang sinasabing code, agad yang kinagat ng nabudol ng Cameroonian. Ang suspect, nagdidemo pa para lalong mahikayat ang kanyang target. Dinemonstrate ni Cameroonian na itong mga dollars na to pwede legitimate talaga at pwedeng papalitan. From sa maleta, kumuha siya ng 2 piraso, hinugasan niya ito ng chemical, natanggal yung mga code, ibinigay niya dito sa mga complainant natin. After ma-receive nitong mga complainant natin, pinapalit nila sa money exchange, napalitan siya ng Philippine currency. Matapos iabot ng sospek ang maleta sa biktima ay naglaho na ang Cameroonian na parang bula. Nang subukang gamitin ng biktima ang mga nakuhang dolyar, dito niya napag-alamang peke pala ang mga ito. Agad na inireport ng biktima ang pambubudol ng sospek sa NBI kaya naikasa ang entrapment. Inaalam pa ng NBI kung gaano nakatagal ang sospek sa bansa at kung may kinabibilangan ba siyang grupo na may ganito ring modus. Nakakulong na ngayon ang sospek para sa reklamong estafa in relation to Cybercrime Prevention Act at possession of false treasury or banknotes. Paalala naman ng otoridad sa publiko, huwag basta-basta masisilaw sa mga alok na investment na too good to be true. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.